Nung merong isang Marcoleta na tumiligsa, na pumuna, ang sabi, wag na raw mag-restitution. Sige, wala na. Pagpunta ng mga Diskaya, akala nila wala na. Pagdating nila dun sa dating sekretary, abay, meron pa rin. No. Kaya anong aasahan ngayon, Prosecutor General Fadulyon, sa mga Diskayang ito? Kung kayo mismo ang magugulo dyan. Yun. Hindi po ba? Magsagawa tayo ng reaction dito dahil mainit na debate ang nangyari kay Senador Marcolita at sa Department of Justice kaugnay sa restitusyon. At ito na naman si Tinig ng Karunungan nagkomento. Nung merong isang Marcoleta na tumiligsa, na pumuna, ang sabi, wag na raw mag-restitution. Sige, wala na. Pagpunta ng mga Diskaya, akala nila wala na. Pagdating nila dun sa dating sekretary, abay, meron pa rin. Ito'y para sa akin napaka-misleading na pahayag nitong si Tinig ng Karunungan dahil meron daw umanong pumayag na hindi kailangan ang restitusyon nung pumuna si Senador Marcolita. At pagdating naman noon sa Secretary ng Department of Justice, kailangan talaga ang restitusyon. Pero alam niyo, walang batayan ang sinabi na may pumayag na hindi na kailangan ang restitusyon. Sino ang pumayag na hindi na kailangan ang restitusyon? At kaugnay nitong pagtutol ni Senador Marcolita, mga kapatid, ang makatwerang tanong dito, kung laban ang isang senador sa restitusyon, kaninong interes ang pinapahalagaan ni Senador Marcolita? Isang kaanib ng Iglesia ni Cristo, lalo na itong si Tinig ng Karunungan. So, atin muna itong tatalakayin. Kumusta? Welcome. At meron tayong busis ng masa, katanungan diyan. Ang tanong natin, yes or no lang yan. Pabor ba kayo kay Senador Marcolita na hindi kailangan ang restitusyon para maging state witness? Oh. So, yes or no lang yan, no? Ano sa tingin niyo, mga kapatid? Oh. Welcome sa ating live streaming. At natagalan tayo dahil sa sinagawang technical adjustment at inaniya natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo, mga kapatid. Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Welcome sa ating live. At kung saan man kayo ngayon nagsubaybay, inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay na i-comment ninyo ang inyong lugar para alam natin kung saan nakarating ang videong ito. Welcome! Bago tayo papasok sa punto por punto, ito muna ang ating tatalakayin, reaction video kay Senador Rodante Marcolita na isang kaanib sa INC. At ngayon, may reaction din dito si Tinig ng Karunungan. Okay, bahagi lang muna ang ating sasagutin, ha? Nung merong isang Marcoleta na tumiligsa, na pumuna, ang sabi, wag na raw mag-restitution. Sige, wala na. Pagpunta ng mga Diskaya, akala nila wala na. Oh, yun. Bakit sinabi kong misleading? Dahil nung pumuna daw umano si Senador Marcolita kaugnay sa restitusyon, may nagpahayag daw, may pumayag na hindi kailangan ang restitusyon. Pero ang tanong, sino ba ang pumayag na hindi kailangan ang restitusyon?
Walang batayan. Hanggat walang maipakitang opisyal na ebidensya, di ba? Oh. So, yung sinabing pagdating na umano sa Department of Justice Secretary, yun nagpahayag na kailangan na ang restitusyon. Pero tinututulan ito ni Senador Rodante Marcolita. Di ba? Ngayon, alam naman natin na meron ng milyon-milyong isinauli para sa WPP. Napaulat niyan. Ibig ba sabihin, yung pagsauli sa milyong-milyon na halaga bilang restitusyon para matanggap sila sa WPP, Witness Protection Program, illegal ba yon? Ang tanong natin dito, kung hindi sang-ayon si Senador Marcolita sa restitusyon, sa palagay ninyo, kaninong interes ang pinapangalagaan ni Senador Marcolita? Di ba? Okay. Tuloy muna natin ito si Tinig ng Karunungan. Pagdating nila dun sa dating sekretary, abay meron pa rin. No. Kaya anong aasahan ngayon, Prosecutor General Fadulyon, sa mga diskayang ito? So, ang mga diskaya, kailangan ba talaga maging estate witness sila? Hindi ba sila ang mas mabigat na pananagutan kaugnay dito? So, ayon kay Tinig ng Karunungan, sinasabing may sumang-ayon daw kay Senador Rodante Marcolita na hindi kailangan ang restitusyon. Tanong, sino yung pumayag? Di naman binanggit kung sinong pumayag na hindi na kailangan ang restitusyon para matanggap sa WPP etong sila si Diskaya, di ba? Meron bang opisyal na desisyon? Meron bang resolusyon o pahayag mula mismo sa korte o pamahalaan na nagsabing hindi na kailangan ang restitusyon? Kaya, very misleading pag sinabing nang pinuna ni Senador Rodante Marcolita, may pumayag na hindi kailangan. Pero sino ang pumayag? Di ba? Ang mahalagang punto dito mga kapatid, walang record na nagpahintulot na i-waive yung restitusyon. Kung may pumayag, dapat may malinaw na dokumento, may opisyal na anunsyo na sino ang pumayag na di na kailangan ang restitusyon. Ito ang nangyari sa debate nila ngayon. Kung kayo mismo ang magugulo dyan. Di po ba? Kaya hanggang ngayon, hindi nyo makuha yung mga nais ninyo makuha na mga impormasyon sa pagkanta ng mga diskaya. O, iyan bang mga diskaya, sila ba talaga ang kailangan para isailalim sa Witness Protection Program? Sila ba ay hindi malaking pananagutan, yung tinatawag na principal o major participant sa naturang krimen? Sila ba mismo ay may malubhang kasalanan ba o maliit lang ang kanilang kasalanan? Hindi mabigat ba yung kasalanan nila? Pero nakapagtataka talaga na sa usapin nila ni Diskaya, itong mag-asawang Diskaya, tinututulan talaga ni Senador Rodante Marcolita ang tinatawag na restitusyon. Patuloy natin. Ay gusto nyo, restitute ng restitute? Mga kapatid, may katanungan tayo dyan. No? Pabor ba kayo kay Senador Rodante Marcolita na hindi kailangan ang restitusyon sa pagiging state witness? Comment kayo, yes or no lang yan. No? Comment kayo dyan. So, nakinggan natin si Tinig ng Karunungan dito. Ibabatayon yung isa lang sa WPP kasi ayaw mag-restitute.
talagang hindi magkakaroon ng agreement. Kasi yung agreement na gusto ninyo, yung kondisyon na gusto ninyo, wala dun sa batas. Oh, yan. Yun ang panindigan din ni Marcoleta na wala sa batas. Pero malinaw ang tindig sa Department of Justice. Kailangan ang restitusyon. Noon pa ang panahon ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, di ba? Ang nagsabing kailangan ang restitusyon kaugnay sa isyo ng Diskaya family. Ibig sabihin, pinanindigan talaga ng Department of Justice ang pagbalik ng anumang nakuhang hindi tama. Isang mahalagang hakbang ito para sa ostisya, mga kapatid. Pero ang tanong, bakit ayaw ni Senador Rodante Marcoleta na isang kaanib ng INC ang restitusyon? So iyan ang sentrong tanong. Kung ang layunin ay katarungan, mga kapatid, ang layunin ay pananagutan, bakit tutulan ang pagbalik ng pundo sa mga tunay na may-ari o sa Estado, di ba? Ang pagtutol sa restitusyon ay nagbubukas ng duda sa intensyon. Lalo na kung taliwas ito sa posisyon ng Department of Justice. Ang restitusyon, ito'y presumption of guilt. Ang restitusyon, mga kapatid, ay mekanismo ito para maibalik ang pinsala habang sumusulong ang proseso. Hindi nito sinasasagaan yung due process. Sa halip, pinakita nitong seryoso ang Estado sa pag-ayos sa nasirang tiwala. Yon. Okay. Yung sabing walang batas naman umano na nagsasabing kailangan talaga yung restitusyon. At yon ang paulit-ulit na pahayag ni Senador Marcoleta at iniiko diyan ni Tinig ng Karunungan. So ang pahayag, mga kapatid, na wala sa batas ang restitusyon, alam nyo, ito'y nakaligaw talaga. Bakit? Kulang ang konteksto. Mali ang absolutong pahayag na wala sa batas ang restitusyon, bagamat hindi laging ginagamit ang eksaktong salitang restitusyon sa ilang batas, pero alam nyo, umiiral ang konsepto nito sa iba't ibang anyo sa ating legal system. Sa ilalim ng tinatawag na civil liability, mga kapatid, damages, return of ill-gotten wealth, at reparation. Ang kawalan ng isang salita ay hindi nangangahulugang wala ang diwa o prinsipyo nito. Sa konsepto ng hustisya, alam nyo, malinaw na ang nagkamali at nakinabang sa pagkakamali, lalo na kung may pinsala sa biktima o sa bayan, ay may moral at legal na obligasyon na magsauli. Ito ang batayang prinsipyo sa tinatawag na unjust enrichment. Walang sinuman ang dapat makinabang sa maling gawain. Di ba? Sa mga kaso sa maling paggamit ng pundo ng gobyerno, lalo na sa pandaraya sa pinansyal, sa paglabag na nagdulot ng pinsalang pinansyal, kinikilala ng mga hukuman ang pagbalik ng nakuhang yaman sa anyo ng recovery of ill-gotten wealth, refund, civil indemnity, moral at exemplary damages. No? So, ang mga ito ay practical sa anyo sa resolusyon, kahit iba ang tinatawag na terminolohiya. So, ang pag-iit na wala sa batas
ay tila bang nagtatangkang iwasan yung pananagutan sa halip na ipagtanggol ang kapakanan ng biktima at ng taong bayan. Ang tunay na diwa ng batas ay hindi yung teknikalidad, kundi katarungan at pananagutan. Sa huli, ang ganitong pahayag na mula mismo kay Senador Rodante Marcolita na isang kaanib sa Iglesia ni Cristo ay dapat salain ng kritikal na pag-iisip, mga kapatid. Hindi sapat ang pagsabing wala sa batas. Kung malinaw na may pinsala na dapat itama at yaman na dapat isauli, hindi lang letra ng batas ang mahalaga, kundi ang diwa ng hustisya. Di po ba? Okay. Etong bahagi na pagsagutan ni Senador Rodante Marcolita at sa Department of Justice. Karoon po kasi ng isang mainit na debate sa pagitan po ng dalawang abogado na ang pinag-uusapan po ay tungkol sa restitution o yung aktungang pagbabalik ng salapi ng isang individual na inaakusahang nagnakaw sa kabanang bayan na nais pong maproteksyonan under Witness Protection Program. Alam naman natin mga kababayan na netong nakaraang taon, meron pong isang tao na ngayon siya ang ombudsman ang nagpaugong na kinakailangan daw munang magsaoli o mag-restitute ng pera yung mga taong nagnakaw sa kabanang bayan para sila ay mapasailalim sa Witness Protection Program na alam naman natin at pinaliwanag ni Senator Rodante Marcolita, wala naman po yun sa batas. Kaya ngayon, dyan sa hearing, sa kababalik lang ng pagdinig na Senate Blue Ribbon Committee, kinumpronta niya ang prosecutor. So alam naman at napaulat naman na may milyong-milyong halaga na isauli na para masailalim sila sa WPP. Maliban lang nito mga diskaya. Ibig ba sabihin na itong pagsauli sa milyon-milyong halaga para sa restitusyon, tutulan ito ni Senador Marcolita? Tuloy natin. General ng DOJ na si Attorney Richard Fadulion at doon nagsimula yung mainit na sagutan nila tungkol sa restitution. Mabuti pa po ay pakinggan at panoorin natin yung naging sagutan ng dalawa at itignan natin yung kanilang mga punto tungkol po sa paksa na iyan. Makikita nyo po sa screen. Panoorin natin ang sabay-sabay. Ito po. Yan. I am happy that the chairman already encouraged the DOJ na kunin nyo na yung nakadetain sa Senate. Marami pa raw kaming nakadetain dito para lumugluwag yung aming Yung mga na-contempt sa Senate. detention area. Yung may tawag natin, boss. Senate Airbnb ata ang tawag natin doon. O, Naging para Airbnb lumugluwag na. naman yun. Naging Sabi ng staycation DOJ, na place na, no? Opo, kukunin namin. Talaga, kukunin nyo. Yes, Mr. Chair. Yan. Thank you. Sabi pa nga ng chairman natin, narinig ko kanina, Mr. Diskaya, kayo lahat na makipag-usap na kayo, baka sakaling mag-qualify kayo sa Witness Protection Program. Tama naman yun. Ang problema, Prosecutor Padulyon, ini-insist mo kasi yung restitution kaya tayo nagkakaroon ng problema. Nako. Will you still insist on that? Ayan, nagbalik naman sa restitution mga kapatid, no? At para sa diskaya, para sa mga diskaya. Pero maliban diyan, alam naman siguro ng karamihan at napaulat naman ito na may nagsauli na ng milyon-milyong halaga bilang parte sa tinatawag na restitution, yung pagbalik sa nakulimbat na pundo kaugnay sa maanumalyang flood control projects dito sa ating bansa. Sino ba yon ang sauli? Tutulan ba yan Senador Marcolita? Kung tutulan yan Senador Marcolita, ibig ba sabihin, dapat ibalik sa mga nagsauli yung restitution. Halimbawa, si Henry Alcantara, dating Department of Public Works and Highways,
DPWH Bulacan 1st District Engineer. Nagsauli siya. Magkaano? 181 million. 181 million. Maliban sa mga sasakyan na mamahalin, isinauli niya, meron pang salapi na 181 million ibinalik niya sa gobyerno bilang bahagi sa tinatawag na restitution effort. Sino pa? Si Gerard Opulencia. Si Gerard Opulencia, dating DPWH Regional Director. Nagsauli siya ng humigit kumulang 40 million na bahagi sa kanyang commitment. Sino pa? Yung kontraktor na si Sally Santos. Kontratista siya, di ba? Nagsauli, sa kontraktor siya sa SYMS Construction Trading. Nagsauli siya ng 15 million. 15 million. Yung iba pang naunang ibinalik na halaga kaugnay sa maanomalyang flood control contracts. At dagdag pa nito, si Roberto Bernardo, dating DPWH Undersecretary. Magkaano yung isinauli niya, mga kapatid, bilang bahagi sa kasunduan para maging state witness? Ang salapi at yung pangako niyang magsauli ay 1 billion na kickbacks. 1 billion. Bilang bahagi sa restitution. Tanong, tutulan ba yan Senador Marcolita? Dahil isinauli nila? Pero dito sa mga diskaya, gusto niya tanggapin ang mga diskaya na walang restitution na mangyari. Ano ba yan? Tuloy natin. Sir, we never mentioned that restitution is a condition. Paulit-ulit po namin sinasabi yon, Mr. Chair, na hindi po siya kondisyon para ang isang tao ay matanggap o makonsidera bilang isang witness under the Witness Protection Tapos na Program. tayo dyan. Tapos na tayo dyan. Kaya nga po, sinasagot ko po kayo na hindi ko po namin sinasabi. Wala po kami sinasabi na restitution is a condition. So I'm not insisting on it, sir. Hindi mo sinasabi ngayon, but when you were talking about a memorandum, yun ang sinasabi mo, there, pwede naming ilagay Nako yung po. restitution because it is a matter of good public policy. Ano naman klaseng, kaya nga nahihirapan sila Yung Diskaya, to my mind, were the first to apply under the Witness Protection Program. Ang problema, ang sabi ng then Secretary of Justice na Yan. Ombudsman, ay hindi naman basta-basta ganun. Kinakailangan isaulin ninyo yung ininakaw ni. Yan yung nagiging problema ngayon ng DOJ. Partikular ni Prosecutor General Fadulion. Yung dati po kasing secretary ng DOJ, Mr. Fadulion, which is ombudsman na ngayon na si Boyeng Remulla, dati po niyang sinabi nung nakaraan taon na yun ay kondisyon na kailangan daw magbalik muna ng pera yung mga nagnakaw sa kaban ng bayan bago sila mapasa ilalim sa Witness Protection Program.